So itong Psalms chapter 46 po ay, pag napansin niyo po na sa verse 2, sa second part, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. So landslide ba to? Lindol ba to? Verse 3 sabi niya, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. So bagyo, lindol. So despite these circumstances, sabi sa verse 1, diba, God is our refuge and our strength. So every troubles, every problem, God is our refuge. So if you can notice po, itong kanta na to, kung mapapansin nyo sa Bible nyo, sa Bible nakasulat na sabi dito, these songs, ang nagsulat itong Psalms 46 ay sons of Korah. Ang nagsulat ng salmo na to ay alam natin na sons of Korah. So, sino ba si Korah? Now, Korah, sa mga leader siya ng Israelite na yung umalis yung Israelite sa Egypt, yung nagkaroon ng Exodus, so si Moses, di ba yung pinaka-leader nila? Si Korah, isa sa mga elders. Okay? So, isa sa mga, kumbaga, bukod kay Moses, isa sa mga prominenteng tao sa Israelita na meron siyang influence. So, nag-cause siya ng rebellion. Sabi niya kay Moses, so, syempre, naisip niya, bakit si Moses yung leader? Sabi niya, bakit si Moses yung leader? So, nag-ipon siya ng 250 ng mga iba pang leaders, tapos nag-meeting-meeting sila, tapos ang proposition ni Korah, lahat naman ng tao sa camp na to, sa wilderness sila during that time, ay tinawag ng Panginoon. Lahat naman tayo dito ay pinili ng Diyos. Bakit kami sasunod sa iyo, Moses? Hindi ka naman, you are not better than us. So ang punto ni Korah, tama naman lahat ng sinabi ni Korah, no? Na lahat ng sa kampo ng Israelita pinili ni Lord, lahat naman sila ay pinatawad ni Lord, at lahat naman, wala namang nakakalamang. Diba? Ang mga totoo naman siguro, baka mas magaling pa siya kay Moses, pwedeng totoo yun. Pero the way he uses the word of God, ang paggamit ni Korah ay, ginamit siya in a way na, parang sinasabi ni Korah na, ako na lang yung leader, hindi na lang ikaw. Tama lahat ng sinabi niya, pero ang motibo niya iba. Okay? So, bakit ko ito nabanggit? Kasi, sa Numbers chapter 16 verse 32, sinabi doon na si Korah at saka lahat ng pamilya niya, nilamon ng lupa. Lahat ng mga taong sumama sa kanya, nilamon ng lupa. Okay? Kung ba, siguro lindol, nilamon ng lupa yung buong angkan ni Korah. Pero alam natin na may nabuhay, may nag-survive sa family ni Korah kasi may nakapagsulat ng Psalms. Okay? Si Korah kasi mga musician yung family. So yung mga anak niya, hindi naman lahat nasama doon sa namatay. Mayroong nabuhay. At yung basahin natin ulit yung Psalms 46 kung paano nila sinulat to. Basahin mo ulit yung Psalms 46. So ngayon alam mo na yung background na ang nagsulat pala nito, ang tatay nila, nilamon ng buo ng lupa. Okay? So, kumbaga yung Psalms 46, personal na sinulat to ng isang tao o mga tao na nakita nila yung tatay nila mismo nilamon ng lupa. Okay? So, basahin ko rin yung 1, 2, 3 lang ha. Verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. So dito, makita natin na habang sinusulat siguro to ng anak ni Korah, na nararamdaman niya, naalala niya pa kung paano nilamon ng lupa yung tatay nila. So, pero ang conclusion niya pa rin, ang conclusion pa ni Korah, God is our refuge and strength. Okay? So, bakit ang haba ng introduction ko, no? Yun pa lang introduction ko, hindi pa tayo tapos. So, kasi, bakit yun ang naging natin, tawag nito, naging introduction. Kasi, di ba lately, nagkaroon tayo, ano bang meron sa Pilipinas? Teka lang i-project ko lang yung PowerPoint ko. Hindi lang naman sa buong Pilipinas, sa buong mundo eh. Okay? So actually, my topic for today is about the biblical view on typhoons and other natural calamities. So how should we react?
Okay? So, let's have a review muna, no? 2020, di ba meron ng 2020? January, February yata. January, meron ng COVID-19 pero hindi pa tayo affected sa Pilipinas. Okay? By around February, pumutok yung Taal. Diba? Tapos doon sumabog yung March 16, nagkaroon tayo ng lockdown. Nagkaroon ng lindol sa Masbate, so earthquake. Nagkaroon ng madaming bagyo, pero yung mga prominenteng bagyo na ramdam natin is yung last 2 weeks, di ba? Yung si Rolly muna, Catanduanes, signal number 5. Tapos, madami nga salanta doon, madaming namatay. Konti na naman, 28, 20 something, di ba? Ganun kadami yung namatay. 7-Eleven, te! Sa 7-Eleven. Wala, imit ko lang saglit, ha? Paano ba i-abort? Okay. So, bawal na muna magsalita, ha? Mute ko muna kayo lahat. Okay. So, go back din sa topic natin. Si Typhoon Ulysses, di ba? Last week lang to, November 11. NCR, Rizal, Cagayan, Isabela. So, yung mga dating binaha pa rin at lumagpas pa doon. Di ba? Kumbaga, palala yung sitwasyon ng buong mundo or ng Philippines, for example, ramdam natin yan. So, kung iisipin mo, di ba, bakit ko nabanggit si Cora? Kasi normally, ang isipan ng tao, every time na mayroong typhoon or every time may nagkaroon ng calamity, we always think na, baka ano yan, parang katulad kay Cora yan. Or parang katulad, naalala niyo si Noah, di ba? Nagkaroon ng ark, nagkaroon ng baha sa buong mundo. So normally, people think pag may nasalanta or may nagkaroon ng calamity, we always think na, kasalanan natin yan, dahil masama sila, or dahil ganito, ganun. Di ba? So may katotohanan yun. Kasi sa Bible ay, yung si Cora nga, di ba, earthquake yung ginamit sa kanya para mamatay siya. Nung sa time ni Noah, flood naman ang ginamit. Pero hindi lahat ng pagkakataon, hindi lahat ng bagyo, hindi lahat ng typhoon ay galing kay Lord. Okay? So gusto kong maintindihan, ano ba yung sasabi ng Bible when we talk about tungkol sa typhoon, tungkol sa earthquake? Kasi personally, sa prayer meeting, di ba, if umaattend ka ng prayer meeting, we always pray na sana mawala yung bagyo, sana matunaw yung bagyo. And ako, pakiramdam ko, God listen to our prayers. Kasi, yung for example, kay Rolly, di ba? Laguna was in signal number 4. So, first time na yung bahay namin ni Sai, first time na makakaranas ng ganun kalakas na bagyo. Kasi hindi namin alam kung tatagal siya, di ba? Tapos, alam na natin kung gaano kalakas signal number 4. Parang Hilanda yon, di ba? So, hindi namin alam kung alam mo, nakakatakot kasi 'di ba? Isipin kunyari wala mang mangyari sa inyo, mag-burn out ng 2 weeks, mag-burn out ng 1 month. 'Di ba mahirap matulog ng walang kuryente? 'Di ba? So, alam mo yun, grabe yung prayer namin. At every time na pinagpipray namin, yung si Rolly, hindi siya tumama huminga siya, tapos hindi siya tumama sa Laguna directly, doon siya sa may Batangas na area. Ito namang si Ulysses, dapat papunta na sa Laguna, hindi naman siya natuloy sa Laguna, sa north naman siya umiwas. So pakiramdam ko, God spared me. Spared ni God yung tayo dito sa Laguna, kasi marami tayo nag-pray. Pero if you open yung news, manood ka ng balita, ng YouTube ka kunyari, nakita mo na, tamang picture na yan, naramdaman ko na hindi nga ako tinamaan ng ganitong baha or bagyo, pero ang daming tao yung nadamay. So my question is, bakit ako na-spare? Diba? Sana kung pwede lang matunaw na lang yung bagyo, di sana wala na lang naghirap. Pero may bagyo eh. So ano ba talaga ang bagyo? Si Lord ba talaga ang nag-dictate nito? Katulad na nabasa natin sa earthquake yun sa Numbers, tapos yun sa Genesis yung kay Noah. Okay? Hindi ko na pinat si Noah kasi alam na kung sino si Noah, di ba? Nagkaroon ng first time, nagkaroon ng flood sa buong mundo. Okay, so let's get back to my point. Now, my first point, not all natural calamities are acts of God.
kung meron kayong car insurance, alam niyo yung acts of God, di ba? So, ina-assume doon na lahat ng bagyo, lahat ng lindol, acts of God ang tawag doon sa insurance, di ba? Yung like, pag may car insurance kayo, pag binaha yung sasakyan nyo, so acts of God, yung covered yun. Diba? Pero, sa totoo lang, hindi lahat ng bagyo o hindi lahat ng calamity ay acts of God. Okay? So, paano natin nasabi yun, di ba? So, first and foremost, after the fall of man, hindi lang tao yung nag-fall, pati yung buong creation. Okay? Yung nagkaroon ng kasalanan si Adan, hindi lang si Adan na nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng penalty. Buong creation nagkaroon ng nag-suffer. Okay? So, parang pwede nang sabihin na after the fall of Adam and Eve, we live in the broken world. At totoo naman, di ba, our world is not perfect. Kumbaga, yung mundo natin, hindi siya perfect. Talaga maraming pasakit, maraming naghihirap, may pain. So, actually, even though right now, alam natin lahat na ang mundo natin ay may problema. Di ba? So, at isang malaking pruweba niyan can be found in Genesis chapter 2, verse 5 to 6. Sabi dito, now, no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung. For the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. But streams came up from the earth and watered the whole surface on the ground. So, before the fall of man, doon sa Garden of Eden, walang ulan. Walang ulan noon. Pero buhay yung mga tanim kasi merong tubig nang nanggagaling sa lupa. So actually, if you read the Bible, walang ulang nabanggit. Ang unang ulan na nasabi sa Bible is yung during sa time ni Noah na nagkaroon ng flood. Okay? So yung mga Bible scholars, sigurado sila na sa Eden, wala talagang ulan. Wala talagang ulan sa Eden. Pero after the fall hanggang sa flood, hindi sila sure. Pwede kang mag-assume, pero hindi sila sure. Pwedeng may ulan, hindi na nabanggit sa Bible, pero hindi sila sure. Okay? So whether nagkaroon ng ulan during the flood, nung great flood doon sa time ni Noah, or after the fall, ang sigurado tayo, walang ulan sa Garden of Eden. Hindi kailangan ng ulan. So imagine, that's the perfect world, di ba? Before the fall, sabi natin, it's perfect. Kasi wala pang kasalanan ng tao. Imagine walang ulan. Di ba? Siguro walang baha, no? Siguro kung walang ulan, siguro hindi tayo magkakaroon ng, alam mo yun, mga landslide kasi sobrang lakas ng ulan, di ba? So that's isa yung punto, di ba? Na iba na yung mundo ngayon versus sa design na ginawa ng Panginoon. Okay? If you have your Bible, please open in Romans chapter 8, verse 20 to 21. Okay? Romans chapter 8, verse 20 to 21. Diyan ba kayo? Okay. Babasahin ko. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. So, anong sabi sa verse 8? Anong sabi dito ni Paul? The creation itself was subjected to frustration. Gusto ng creation sa verse 21, in the hope that it will be liberated from its bondage to decay. So the creation, not just the human beings, lahat ng creation are decaying. Kung paano magsabing decay, kumbaga naaagnas. Kumbaga hindi pa naman siguro agnas, pero papunta na siya doon. Kumbaga, in other words sa Tagalog, parang namamatay. Or pwedeng sinasabihin natin, pumapangit. That's why na-observe nyo ba, bakit pumapangit ang creation? Let's just, for example, pag-isipan natin yung earth. Bakit pumapangit yung earth? Kasi yung deforestation, di ba? Di ba yung cost ng baha, sabi nila yung sa Marikina, yung sa Rizal, Del Calvo na yung
Marikina watershed ba yon? Pag pumunta ka sa Bicol, bakit daw nagkaroon ng ganung kalalang baha? Kasi daw may quarrying na ginagawa. Pag dito ka sa North, ganun din, quarry din ang sinisisi. Pero one thing is for sure, pumapangit ang mundo. Sabi ng mga scientists, di ba, kung isa ka sa mga advocate ng huwag gumamit ng plastic. Ayaw nilang gumamit ng plastic kasi yung mga plastic na pupunta sa ocean, na mamatay yung mga living creatures doon, namamatay yung mga corals, namamatay yung, alam mo yun, pumapangit yung mundo. Tapos yung industrialization, yung air pollution, anong nangyayari doon, nabubutas daw yung ozone layer. At because of mga warm gases doon sa atmosphere, lalong umiinit yung earth natin. So every year daw, nag-increase yung hindi ako kabisado, no? Pero every 10 years, yung temperature daw noon versus yung temperature ngayon versus 10 years ago, mas mainit ngayon. At sabi niya na yung mga glacier dun sa poles natin, sa ng Earth, natutunaw. So, if you look at what's happening in our society right now, totoo mang pumapangit ang mundo. Papangit ng papangit. Di ba? So, pwede mong masabi na itong mga bagyong ito, di ba sabi nila, new normal na yung mga bagyo simula kay Yolanda. Before, nung maliit pa ako, minsan na nagkaroon ng signal number 4 eh. Yung alam ko kay Rosing ba yun? Tapos normally, pag signal number 2, takot ka rin kasi mataas na yun eh. Pero ngayon, di ba, may signal number 5. Bakit nagbago? Kumbaga, mas lumalakas yung bagyo, nagkakaroon yung super typhoon, naging normal na. Kasi ilang beses mo na nakita yung super typhoon. Dati, parang wala lang yun, di ba? I mean, typhoon lang, malakas na, takot na yung tao. Pero right now, super typhoon na. At sabi ng mga scientists, normal na yun, new normal yun. Tingnan mo na lang yung paglabas mo ng bahay, nakamask ka na. Di ba? New normal na rin yun. So, hindi ko alam, kailan ba yung araw, or anong taon ba yung pwede kang lumabas na wala ka ng mask? Di ba? Nung 1918, yung first nagkaroon ng Spanish flu, yung buong mundo, nauso rin yung mask. For 3 years sila nagmamask bago natanggal. So we don't know, di ba? For sure, kailan matatanggal ito. But one thing is for sure, pumapangit nga talaga yung mundo. Totoo yung Bible na yung creation is in decay. Now, if we talk about miracles, pag pinag-usapan mo yung milagro, ano may ibig sabihin ng milagro? So, kasi ang pinag-usapan natin dito, di ba, yung natural order of the world. Kumbaga, ang mundo natin is broken, hindi siya perfect, papangit siya ng papangit, normal yon, di ba? So, ang milagro is kung may ginawang kakaiba si Lord. Halimbawa, pag nagluluto ako ng itlog, kunyari sa umaga, almusal namin ni Sai, pag bitawan ko yung itlog, dapat ang normal na i-expect ko sa kanya, malalaglag siya sa floor. Diba? Dapat pag bitaw ko ng itlog, dapat malalaglag siya sa sahig, mababasag sa doon. Yun ang normal na expectation. Ngayon, ang milagro ay pag si Lord nakialam. Halimbawa, pagkalaglag ko ng itlog, biglang lumutang siya sa hangin ng mga 5 seconds para makuha ko pa siya, maabot ko pa siya. Milagro yun, nakialam si Lord. So every time na makialam si Lord sa normal na sitwasyon, milagro yun. Diba? Pero, pag hindi nakialam si Lord, hindi ibig sabihin yun, siya ang may kasalanan. Sino ang may kasalanan? Ba't nahulog yung itlog sa kwento ko? Ako nakabitaw eh. Diba? Hindi ginusto ni Lord na bitawan ko yung itlog, pero ako nagbitaw. Ang madaming taong ginagawa nila, pag dahil nabitawan yung itlog, hindi sinalo ni Lord, si Lord ang sinisisi. Ay, hindi kasi pinigilan ni Lord yung yung itlog eh. So, balik tayo sa typhoon, di ba? May bagyo, nandyan si Ulysses, andyan si ano? Yung isa mang bagyo. Si Rolly. Si Rolly naman nawala. So, andyan si Rolly, andyan si Ulysses, di ba? Pwede namang pigilan ni Lord eh. Patunawin niya. Miracle yun. Pero pag hindi yung pinigilan ni Lord, hindi ibig sabihin si Lord na may kasalanan. Nakuha niyo yung point? So, kasi my first point talaga is, hindi lahat ng calamities, hindi lahat ng bagyo, ng lindol, si Lord may kasalanan. Pero, pwede niyang gamitin yun to serve justice. Katulad kay Korah, di ba? Nagkaroon ng rebellion, sinerve niya yung justice. Sa time ni Noah, yung tao masama, ginamit niya yung baha to serve justice for him. Di ba?
Pwedeng ganun. Pero hindi lahat ng natural occurring calamities, si Lord ang may kasalanan. Pero ang maganda, di ba, as a Christian, ito isang maganda sa atin. If you read Romans chapter 8, verse 28, okay? If you have your Bible, Romans chapter 8, verse 28, anong sabi diyan? And we know that in all things God works for the good of those who love Him, those who have been called according to His purpose. So, hindi daw lahat lahat daw ng bagay will work for good doon sa mga mahal ang Panginoon. Diba? So, natuwa ako sa verse na to. Noong una, naisip ko, pag Christian ka, applicable sa'yo to. Pag Christian ka, pwede mo nang i-claim to. Pero, if you think deeper on it, di ba? Ano ba yung Christian? Christian is someone who trusts God. Someone who believes in Jesus Christ. Na hindi siya pupunta sa impyerno na niligtas ng Panginoon. Yun ang Christian. Pero ang sinabi sa verse na to, hindi naman Christian ang sinabi eh. Sabi dito, for those who love God. Kasi may Christian kasi, naging Christian ka. Maraming tao naging Christian, in the first thing, naging Christian sila kasi ayaw nilang pumunta sa impyerno. They feel the love of God. Ramdam nila na mahal sila ni Lord. At alam ko lahat ng tao mahal ni Lord. Diba? So kung mahal mo si Lord, ibang usapan yun. Kasi ang tanong, kung mahal mo si Lord, ito ang ibibless. Ito yung pwedeng mag-claim ng promise na to pag mahal mo si Lord. Okay? So may tao na ayaw pupunta sa impyerno kasi kaya tinanggap si Jesus. Pero hindi naman niya love si Lord talaga. Ayaw niya lang pumunta sa impyerno. Naku, ano yun? So kung ikaw ay isang tao na ayaw na mapunta sa impyerno kaya tinanggap mo si Jesus, pero hindi mo mahal si Lord, you cannot claim the promise na everything works together for good. Now, alam ko naman lahat tayo dito mahal si Lord, di ba? Kaya kayo nagsisimba para matutunan niya ang mga bagay-bagay tungkol kay Lord. So, the good thing is, you can claim this promise, okay? Pag mahal mo si Lord, you can claim this promise. May bagyo man, natural man yan, or God-given, alam mo lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo ay may reason, may purpose si God. Okay? Itong apple, ba't ba nandyan yan? Kasi yung gravity, di ba, pag nalaglag, babagsak talaga yung kahit anong bagay. Pero, pag nakialam si Lord, titigil yan. Pero bumagsak man yung apple na yun, hindi. Pag ikaw ay mahal mo si Lord, sabi ng Panginoon, lahat ng bagay ay magiging alright, magiging okay. Okay? Now, let's go to my next point. So, yung una, hindi lahat ng bagyo, calamities ay gawa ni Lord. Okay? It's because na decaying na yung mundo natin. Pangalawa, calamities are not always God's punishment. Okay? So, parang strengthen nila yung point number 1, di ba? Hindi lahat ng bagyo gawa ni Lord. At pangalawa, pag mayroong dumating na bagyo, hindi naman ibig sabihin nun ay mas paparusahan ka ng Panginoon. Diba? Napansin nyo ba yun? Pag binaha itong lugar, pag binaha yung ganyang lugar, marami nagsasabi na, ay kasi ganyan, may casino dyan, kasi may mga witchcraft dyan. Pwedeng totoo yun, pero pwede din namang hindi. Diba? We are not the judge. For example, if you look at Luke chapter 13, verses 1 to 5, ito, sinabi ni Jesus to sa mga tao doon, habang nagtuturo siya, diba? Sabi sa verse 1, now, there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Jesus answered, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you no. So, in verse 1 to 3, ang pinag-uusapan dyan ay may mga tao na siguro because of rebellion, sabi ng mga Bible scholars, ay pinapatay sila ni Pontius Pilate. Okay? Parang penalty sa kanila, pinatay sila. So, ang tanong ni Jesus, itong mga Galileans na namatay, mas masama ba to kaysa sa mga Galileans na hindi namatay? Sabi ni Jesus, I tell you, no. But unless you repent, you too will perish. So, sabi ng Panginoon, hindi naman sila mas masama. Siguro may iba pang mas masama sa kanila, hindi naman namatay. Okay? Verse 4, or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them. Do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you no. But unless you repent, you too will
perish. So, ang punto dito, yung 18 na to, sabi ng mga Bible scholars, potentially, mga workers ito, nagtatrabaho sila sa paggawa ng building. Tapos, nagkaroon ng aksidente na, bagsakan sila, namatay sila. Sabi nyo, bakit yung 18 na namatay? Mas masama pa sila sa iba? Sabi ni Jesus, hindi. So, if we make the same application, bakit ang mga taga Marikina binaha, hindi ang taga Laguna? Mas masama ba ang taga Marikina? Sabi ni Jesus, hindi. Bakit ang mga taga Cagayan ang binaha? Mas masama ba sila kaysa taga Laguna? Sabi ni Jesus, hindi. Pero isang punto ng Panginoon. But unless you repent, you too will perish. Kasi itong if you look at it carefully, di ba? Lahat ng tao, ako, ikaw, lahat tayo na nandito sa mundo ng bubuhay, may kasalanan. Walang perfect sa atin. So lahat tayo, actually, deserving na mamatay. Mapunta sa impyerno. Kung ba lahat tayo dapat mag-suffer. Pero by God's grace, di ba? May mga ibang bagay na nililigtas ang Panginoon. Di ba? Kung tanungin mo ako, bakit yung 18 na yun namatay? Wala nga yung pangalan nila dito, di ba? Sino ba yung 18 na yun? We don't know. Hindi ko alam. Pero I believe, di ba? Sabi sa verse ng Romans 8:28, di ba? If you love God, lahat may dahilan. Paano kung anak mo yung namatay dong isa, di ba? O paano kamag-anak mo o asawa mo? Anong pakiramdam mo? If you don't believe in God, if you don't love God, baka mag-hysterical ka, di ba? Pero if you believe in God, if you love God, alam mo na may purpose, may reason ang nangyaring iyan sa iyo. Okay? So we don't know all the answers, but I believe, ako naniniwala ko that God is sovereign. Kumbaga, God is in control of everything. Walang isang bagay na pwedeng mangyari hanggat hindi pinapayagan ng Panginoon. Now let's with that point, di ba, isang example sa Bible pa nito ay si Job. Di ba? Kilala niyo ba si Job? Sabi ng Bible scholars, yung Job, Book of Job, isa sa pinakamatandang libro ng Bible, yung Job. Okay? So, if you have your Bible, pabukas nga sa Job, chapter 1, verse 8 to 12. Anong sabi diyan? Job chapter 1, verse 8 to 12. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Verse 9. Itong sabi ni Satan. So, kumbaga sa verse 8, very proud si Lord. O, tingnan mo si Job. Tingnan mo naman yan. Napaka-faithful ni Job na yan. Verse 9. Does Job fear not God for nothing? Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. So sabi ni Satan, kaya ganyan si Job kasi merong blessing nang gagaling siya, merong hedge. Kumbaga yung hedge, parang kural, bakod. Parang binakuran mo yung si Job, bless mo siya palagi. Lahat ng gawin niya, blessed, dumadami. Yung family niya, blessed. Kumbaga, grabe yung blessing ng Panginoon, protection si Job. Sabi ni Satan, tanggalin mo yung protection mo na yan. Tanggalin mo yung blessing na yan. Surely, Job will curse you. Diba? Ano sabi sa verse 12? Then Lord said to Satan, very well then, everything he has is in your power. But on the man himself, do not lay a finger. Whatever happens, God is doing his best for those who love him. So, kumbaga, bago namatay yung mga anak ni Job, bago nawala yung ari-arian ni Job, nagbigay muna ng go signal si God. Sabi, sige, pinapayagan kita. So, hanggat hindi pumayag si Lord, walang mangyayaring masama. Okay? So, how do we, as a Christian, as a believer, paano mo yun i-internalize sa buhay mo? Ibig sabihin, lahat ng nangyari sa'yo, or mangyayari sa'yo, inalaw ni Lord yan. Na dalawa lang pwede mong isipin. Inalaw ni Lord dahil hindi ka mahal ni Lord, or inalaw ni Lord kasi, ito yung third point ko, kasi inalaw ni Lord yon to make you a better person. Okay? God allows things to happen to make us better. So kung isipin ko, di ba,
balik ako dun sa binagyo, di ba? Yung binaha, di ba? Napansin niyo po, wala sila nailigtas. Parang hindi ko alam na nangyari, no? Ako iniisip ko din na, itong mga taong to, alam naman nila yung warning ng pag-asa na torrential rain daw ang darating, ang dala-dala ni Ulysses. Pero bakit hindi sila nakalikas? Bakit hindi sila lumikas? Diba? Remember na during this Typhoon Ulysses, maraming binaha na first time lang binaha. Okay? So yung mga talagang binabaha yung lugar, lumikas na yung mga yon. Maraming lumikas sa kanila. Pag nakita mo sa interview, nagpapaiwan na lang yung mga tatay kasi natatakot silang manakawan. Diba? Ibang topic naman yun. Isipin mo yung calamity, magdanakaw pa sila, di ba? So maraming ganyang dahilan. Pero maraming nagulat. Okay? So kung sabi ko kayo sa nag-uusapan, paano sa'yo pag dito binahagang baywang, di ba? So yung TV natin, yung ganyan, parang wala na tayong gamit. Mahirap mabuhay, di ba? So, iniisip ko yung mga tao doon, di ba? Parang yung binaha, nakita ba yung picture ng baha? Kung ito yung bubong nila, dito yung baha, dito sa taas. Wala silang nailigtas, wala silang masave. Okay? So, siguro, pag ikaw isa doon, di ba, anong tanong mo kay Lord, back to zero ka na naman. Yung kakabili mo ng TV, kakabili mo ng electric fan, wala na, nasira na. Yung bago mong cellphone, hindi ko alam kung naligtas mo, di ba? Pero siguro maraming naiwan doon, yung mga charger. Kasi kung tumaas bigla yung tubig, bigla kang isipin mo yung sarili mo eh. Di ba? So bakit inalaw ni Lord? So isa sa mga nakita kong dahilan is for God to make us a better person. Nakita mo yung clay? Di ba? Yung ginagawang clay na yan. Parang yan yung ginagawa ni Lord na circumstances sa buhay mo eh. Nakita mo may ginagamit pa yung taong yan, no? Meron pa siyang parang, para magkaroon ng shape. So habang yung clay, yung palayok na yan, hindi yan maging palayok ng walang proseso. May proseso, so para ikutin siya ng mabilis, tapos minomold siya. Every time may minomold, masakit yan, di ba? Sino sa inyo yung merong tawag nito, retainer? Di ba every time na ina-adjust ng dentist yung retainer mo, pag binalik masakit, may proseso masakit sa titiisin mo yung sakit, pero pag tiniis mo yan, gaganda yung ipin mo, magiging straight. Di ba? So, kumbaga, if you want change to happen, meron ka lang titiisin, may proseso. So, parang every calamity na mangyari sa'yo or kung may mangyari sa'yo mga hindi magandang bagay, you always have to think, ano ba yung dahilan? Ano ba yung gusto ni Lord na makita mo? Okay? Isaiah 64 verse 8, yet you, Lord, are our Father. We are the clay, you are the potter, we are all the work of your hand. Kumbaga, kung naniniwala ka na ang Diyos yung potter, kung anong gusto ni Lord na hugis mo, kasi naniniwala ka na yung potter gumagawa ng pot na maganda, di ba? Mga vase, magaganda. Pero, isipin mo nila kung pag ginalaw ito ni Lord, pag ginalaw yung pinagsalita yung clay, bakit ganito ang hugis ko? Bakit ako mataba? Dapat ako payat, yung ganon. So, walang ganon, di ba? So, kung anong i-desire ng potter, yun ang mangyayari, yun ang mapuform. So, sabi dito, we are all a potter. We are all the pot. Si Lord ang potter. At ang gusto ni Lord, to make us a masterpiece. Kumbaga may plano si Lord sa buhay mo, sa buhay ko, at gusto ni Lord itong mangyari sa'yo. So, yung mga design na yun, yung mga pangyayari sa buhay mo, yun ang magiging, yun ang magiging silbi, yun ang magiging paraan para lumakas ka. Di ba sabi nga nila, what does not kill you, make you stronger. At alam naman natin si Lord, di ba, wala siyang ibang inisip, kundi ang ating kabutihan, ating kapakanan. Pero, ang pag-iisip ng tao, iba sa pag-iisip ni Lord. Di ba? Kasi tayo, siguro pag kinausap ka ni Lord, o sige, bibigyan ka ng isang one wish ngayon, anong gusto mo? Siguro marami sa atin ang sasabihin, gusto ko Lord na maraming pera, or maraming gold, isang malaking bahay, or sasakyan. Pero pag si Jesus ang tinanong mo, ano kayang hingiin ni Lord? Kung si Jesus, anong gusto mong hingi? Ibigay ko sa iyo, sabi ni God the Father. Ano kayang hingiin ng Jesus Christ? Siguro hingiin niya. Di ba sa buhay niya, pinagpalit niya ang kanyang pagka-Diyos, nagpakumbaba siya para iligtas tayong lahat. Kasi sa Diyos, mahalaga ang kaluluwa.
bawat isa sa atin malaga sa Panginoon. Sinakripisyo ng Diyos ang kanyang sariling anak upang ikaw at ako ay makapunta sa langit. Now, if kilala niyo si Solomon, and I will end here, kung kilala niyo si Solomon, sabi niya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 8. Please open your Bible. Ecclesiastes chapter 12 verse 8. So, the book of Ecclesiastes was written, matanda na si Solomon. Diba? Alam mo naman yung kwento ni Solomon, diba? Nung bata siya, dahil sa turo ni David, sa alalay ni David, naging open siya doon sa kakayahan ni Lord. Tapos nga, na nag-pray siya, gusto niya ng wisdom, diba? So, naging isa sa pinakamatalinong tao. Now, yung wisdom niya, nagamit niya upang, alam mo yun, sabi ni Lord, di lang wisdom ibibigay ko sa'yo, yaman ibibigay ko sa'yo. So anyway, ang kwento, fast forward natin, naging pinakamagandang, kumbaga sa yung time ni Solomon, yun yung golden age of Israel. Yun yung pinakamayaman ng Israel sa buong lugar. Yung mga iba't ibang tao pumupunta sa Israel just to listen to his wisdom. Pero di ba alam mo yung kwento sa Bible, di ba? Ilan yung asawa ni Solomon? Ang dami. Mga princess, pinagpakasalan niya. So alam mo, almost sobrang 1,000 lahat ng babae ni Solomon. At ang problema doon, itong princess na to na pinakasalan niya para magkaroon ng peace treaty, ay iba ang Diyos kunyari nasasamba to sa Star Apple. So pagdating sa Israel, pinagawa na ng Star Apple monument doon. So kumbaga inalaw niya yung idolatry sa Israel. So kumbaga naging hindi siya sumasamba doon sa mga pagan gods, pero inalaw niya ng mga pagan gods pumunta sa Israel. Okay? Pero anyway, pagdating sa dulo, yung matanda na siya, nagkaroon pa rin ng sense si Solomon na ito ito sinabi niya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 8. Okay? Basahin ko ha. Ecclesiastes 12 verse 8. Sabi ni Solomon, okay? Meaningless, says the teacher. Everything is meaningless. Ano sasabi niya meaningless? Siya yung pinakamayamang hari, meaningless yun. Ang dami-dami niyang asawang magaganda, meaningless yun. Okay? Ang dami niyang pera, meaningless yun. Siya pinakasikat, meaningless yun. Diba? Ang dami niyang pinagawang mga structure sa Israel. Nagpagawa sa templo ni God. Nagpagawa siya na kung ano-anong mga buildings. Kumbaga, siya yung pinaka-USA nung time na yun. Diba? Pero sabi niya, lahat ng ginawa niya, walang kwenta, meaningless. Okay? At ito ang conclusion niya sa verse 12 to 13. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ito ang conclusion ni Solomon. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Ano sabi niya? Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Now, ang conclusion ni Solomon sa buhay niya, ito dapat ang duty natin. Fear God and keep His commandments. So, with that knowledge, di ba, yung fear God is hindi naman matakot ka kay Diyos, kundi you honor God, you revere God. Diba? Yung keep His commandments na part, yun yung sumunod ka sa Panginoon, sumunod ka sa utos ng Diyos. Okay? So maraming tao na alam yung utos, pero hindi sinusunod. Importante sumunod ka. Ngayon, ba't ko, ano naman ngayon, di ba? Kasi alam nyo ba, because of the typhoon, because kunyari lang, ikaw yung isa sa tao na sa tuktok ng bubong, nag-aantay ka ng rescue. Diba? Nakaupo ka doon, may signal ka pa, 1 bar na lang yung cellphone mo, nag-test ka, tulungan nyo kami dito, rescue nyo kami, ito yung address namin. Tapos yung rescuer, darating siya siguro after 8 hours, after 10 hours. Diba, kung napansin nyo yung balita, maraming matagal ang bagong ma-rescue. Ano kaya nga sa isipan mo? Yung bago mong utang na brief, andun pa na, basa na, may utang ka pa, yung module ng anak mo, hindi mo pa natapos sagutan, andun na basa, naiwan. So pag matapos ang isip, ang dami mong lilinisin, lahat ng ipon mo nawala. Tapos, what if, for example, isa ka sa mga nawala ng trabaho because of the COVID-19? Di ba? So anong maiisip mo? Anong hope ang meron ka sa buhay mo? Na hypothetical lang yan. Alam ko hindi kaya, buti naman din nangyari sa'yo. Pero the point here is,
Itong calamity, ang ginawa-gawa ito sa atin, kung hindi man ito punishment ni Lord, ang isang magandang bagay na meron kang pwedeng makuha is pinapaisip ka niya, ano ba talaga ang silbi ng buhay mo? Tama ba na nag-overtime ka palagi? Tama ba na ito ang focus ng buhay mo? Wala ka ng time sa family mo, wala ka ng time na mag-worship, wala ka ng time sa ministry. Ito na lang gusto mo kasi marami kang desire sa buhay mo. Alam mo ba sa COVID-19 pandemic, ang daming milyonaryo ang namulubi. Madaming business ang nagsara. Because of the COVID-19, di ba? Anong meron napansin natin? We go back to the basics. Diba? Lahat ng mga factor nag-shutdown. Ang hindi na nag-shutdown, ang gumagawa ng sabon, ang gumagawa ng alcohol, ang gumagawa ng pagkain. Hindi sila nag-shutdown. Lahat ng sinihan, nag-shutdown. Ano pa ba ng shutdown? Lahat ng mga amusement park, shutdown. Mga parlor, shutdown. Yung mga hindi siya necessity, naka-shutdown. Binigyan yung government nag-react, ito lang gawin natin, ito lang gawin. Ito lang yung kailangan gawin sa buhay natin. Same thing with the bagyo, di ba? Pag nangyari sa yung bagyo, after ng bagyo, anong isipin mo? Anong una mong kailangan? Nawala yung sasakyan mo, nawala yung ref, nawala yung aircon, nawala yung electric fan. After ng bagyo, anong una mong hahanapin? Malamang maghanap pa ng pagkain. Kailangan mo yung pagkain. Baka maghanap pa ng lutuan. Di ba? So, what all of this, really, ang ginagawa itong mga circumstances sa buhay natin is, ano ba talagang importante sa'yo? At ang mas malalim na tanong, ano ba kaya ang mas importante sa Diyos? Bakit ba ako nabubuhay? Saan ko ba dapat ubusin ang lakas ko? Okay? So isipin mo ikaw yun sa bubong, iba. Ano kaya may sagot mo, di ba? Bakit ka buhay, kapatid? Kung meron kang gagawin bukas, saan mo bubuhos ang lakas mo, kapatid? Okay? So, habang iniisip mo yan, no, my challenge for you is, isipin mo ang sabi ni Solomon. Ba? Habang iniisip mo kung, tawag nito, ano yung challenge sa'yo, habang iniisip mo kung ano yung importante sa'yo, ano sabi ni Solomon? Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ang pinaka-importante, pinaka-duty ng tao, ito ang pinaka-conclusion ng isang pinakamatalino at pinakamayaman na tao na nabuhay sa mundo, ito ang conclusion niya. Fear God, keep His commandments. It's your duty. Ito na yung dapat mong ginagawa sa buhay. Sumunod ka sa utos ni Lord, you honor God at sumunod ka sa utos niya. Yun lang dapat ang plano mo sa buhay. Hindi naman masama magplano na magkaroon ka ng 5 bahay, 10 kotse. Pero lahat ng mga yun, pag nagkapit-pitan, bibitawan mo. Diba? Kasi ito na ang pinaka-importante. Now, minsan yung tao na-stress kasi marami kang gustong maabot sa buhay mo. Pero baka hindi naman yun ang importante sa Lord. Okay? Baka hindi naman yung importante sa'yo. Sa ano daw, last na kwento na lang. Sa mga kwento, di ba, mahilig magbasa ng libro, mahilig makinig ng podcast. Ang madalas ng kwento, pag matanda na yung tao, ano yung pinagsisisihan nila? Diba? Ang pinagsisisihan nila ay they don't spend much of their time with their family. Yun ang number 1 na pinagsisisihan nila. Sana I spend more time with my family. Yun ang number 1 na pinagsisisihan nila. Pero iniisip ko, hindi pa kasi tapos yung buhay eh. Kasi sa madaming na-interview yung ganun, konti lang doon ng Christian. Pinipicture ko sa isipan ko, what if doon ka nag-interview after ng nung namatay na sila, di ba? So, pumunta na yung isa sa langit, yung isa sa impyerno, doon ka mag-interview. Ano kayang pinagsisihan nila? Ano kayang lalong pagsisihan ng tao na bukod sa nag-spend ng time na hindi nag-spend ng more time with their family, siguro ang pagsisihan ng tao, di ba? Pag nasa impyerno na siya, ang pagsisisihan niya is, bakit hindi niya ito ginawa? Bakit hindi siya sumunod sa Diyos? Bakit inubos na yung buhay niya sa mga makabundong bagay at hindi siya natutong mag-enjoy sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon? So my challenge for you, brothers and sisters, this morning, my challenge for you is really to align your will sa kalooban ni God. Okay? Ano ba yung gusto ni Lord? Ano ba yung dapat mong ginagawa
Na dapat matagal mo nang ginawa pero hindi mo pa ginagawa ngayon. Alam mo lang na dapat mong gawin pero hindi mo pa ginagawa. May naisip ka ba, kapatid? Tulungan kita. Kung hindi mo pa nakumpleto yung tithes and offering mo, this is the time. Pag hindi mo pa nakumpleto yung 10% na nire-require ni Lord para i-bless ka daw niya, this is the time to obey. Nung sabi dito, di ba, obey God. Don't question His commandment. Obey God. Alam ko maliit na bagay yung tithes, di ba? Marami pang ibang bagay na pwede mong isuko kay Lord. Pero ito isang bagay na sigurado ako na minsan nagagawa mo, minsan hindi. Diba? Hopefully nagagawa mo yan tuloy-tuloy, consistent. And that is my challenge to you. Okay, let's all pray. Father, we thank you, Lord God, for this morning. Thank you, Lord God, for your word. Panginoon, thank you for reminding us, Lord God, what is the most important things sa buhay namin. Where should be our focus? Saan po dapat naubos ang aming oras, Lord God? Lord, forgive us kung mga kukulang namin. Forgive us, Lord God, sa mga pagkakamali namin. Lord, help us, Lord God, na we will do po, Lord, yung duty namin, Lord God, and that is to fear you and to obey your commandments. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.